Ngayon, sino naman ang umiinom ng dugo ng Misaya? Kasi yun ang ginagawa ng mga Christians. Kukuha ng grape juice at sasabihin, ito ang dugo ni Exto. Inumin ninyo. Basahin ninyo sa Book of Revelation. Yung harlot woman, anong sabi? Ang harlot woman ay lango sa dugo ng Misaya at sa dugo ng mga banal na propeta, mga banal na tao. So sino palang umiinom ng dugo ng Misaya at dugo ng mga banal na tao? Mga Israelites ba? Hindi. Babylon. Kaya makikita ninyo yan sa mga Babylonian churches. You name it. Mula sa Adventist, Babylon yan. Umiinom ng dugo. Anong sabi tungkol sa kanila sa Book of Revelation? Lango sila sa dugo ng Messiah. Drunk with the blood of the Lamb. Sino ba ang Lamb? Hindi ba't ang Messiah yon? So clear po, ang uminom ng dugo ay ang mga Babylonian churches. Hindi tayo dapat makilango sa pag-inom ng dugo ng Messiah. Kaya nga pababagsakin ang Babylon kasi lango sila sa dugo ng Messiah at sa dugo ng mga banal na tao, ng mga propeta. And historically, mga Romano umiinom dugo ng mga gladiator noon sa Roman Coliseum. Iniinom nila. Kasi ginagawa nilang parang manok na sinasabong ang mga gladiators noon. Yung tatamaan na mamamatay, ginigilitan nila. At diretso para silang mga vampire, sinisip-sip na ang dugo habang sumisirit sa leeg ng mga gladiators. They are drunk with the blood of the Lamb and the blood of the holy people. Historically and biblically, the Babylonians yan. Itong mga Romans, kung ano-ano mga lahi na sinasabi nyo, isa lang naman yan, isang pamilya yan. Iisang pamilya yan. Magkakapatid yan. Lahat yan ay anak ng harlot woman. Kaya pare-pareho ang kanilang mga gawain. Pare-pareho ang kanilang mga ritual. Ritual na ipinasok nila dyan sa Matthew at saka sa Mark. Kaya pati tayo ay nadayaan. Pero kagaya ng sinabi ng Aba, na ang mga righteous na tao, ang mga taong nagpasakop sa kanyang covenant, ay hindi niya papayagan na maliligaw. That is why the revelation dumating sa akin, baguhin yan. So nagkasala ba tayo for last year? Technically, mali ang ginawa natin. But we are not condemned. Hindi tayo kinundina. Bakit? Alam ng Aba na ang puso natin ay naghahanap ng righteousness. That absorbs us. Automatic ang kapatawaran ng Aba. Dahil tinitingnan niya ang sa puso. Naghahanap ka kung ano talaga ang righteous, ano yung totoo. Kaya lang hindi mo pa alam, hindi pa nare-reveal sa'yo. Kaya ganito ang ginawa mo. Maintindihan niya yun. Because we are righteous. Yan lang po ang kaibahan. So hindi na po tayo iinom ng dugo. At hindi na natin ngangat-ngatin ang flesh ng Messiah. As symbolized by the unleavened bread daw. At yung dugo is symbolized by the grape juice. Gone with the grape juice. At ang unleavened bread is the bread of life na sinasabi ng Messiah. Sabi niya, I bring you the living water. I will give you the living water.
so that you will have eternal life. I will let you eat the bread of life, the one from heaven na dala ko, para kayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. So may mga gray areas lang dyan sa translation. And we will examine that word na I am the bread of life. Baka ang sinasabi is, I bring you the bread of life. Magkaiba kasi yun eh. But that is translation issues, and we will examine that sa nire-revise natin sa Torah. But one thing is sure, siguradong sigurado, hindi tayo iinom ng dugo dahil ang umiinom ng kanyang dugo ay ang mga Babylonians, literally and symbolically ngayon. Actually, I have this thinking na nung tinusok ang Misaya, yung sabi nila na nakadilat ang mata, yung bulag na sundalo na na-splash sa mukha, yung dugo. Tingin ko talagang tinusok na yun at gumanga sa doon para saluhin. Because that is what they do. Even in Roman Coliseum, yun ang ginagawa nila. Sa mga gladiators, tinutusok nila, ginigilitan nila habang nakanga sila at iniinom, sinasahod sa bibig ang dugo. So what I'm thinking is that is what they do. Dahil ang mga Romans meron tinatawag na goddess of blood, goddess of war, si Bilyona. And they feast on blood. Yan yun. So I hope clear na sa atin ang tungkol sa dugo. Wala na yon. Ang tungkol sa grape, wala na yon. At clear na rin sa atin ang unleavened bread. Andyan ang mga priests to explain. Now, another thing. Nung panahon ng mga Israelites noon, hindi naman sila naghugasan ng kanilang mga paa. Pero sa panahon ng Messiah, just before they eat, hinugasan ng Messiah ang paa ng kanyang mga disciples. If my memory serves it right, it's before they eat. Check nyo na lang kung if it is before o after nilang kumain. Basta on that same event. Sabi ni Pedro, hindi pwede na ako ang huhugasan mo. Ako dapat ang maghugas ng paa mo. Pero gusto magbigay ng Messiah ng halimbawa. An example of humility. Yun lang naman po ang ibig sabihin nun, walang iba. Huwag na nating dadagdagan ng libadura. Pagpapakumbaba. Pagpapakumbaba sa kapwa. Yun lang naman ang ibig sabihin nun sa paghuhugasan ng paa. So therefore, you have to do it. We have to do it. Maghuhugasan tayo ng mga paa. So alam na nyo ha, hindi ko na iisa-isahin. Anong dapat nakahanda? E di planggana na maliit. Tuwalya. Pamunas. So yan po ang pinaka-essence ng celebration of the Passover. The following day is the feast of unleavened bread. Kapiestahan. So kumbaga, ang first day is the Bisperas, the following day kapiestahan yon. And extended ang celebration. So, itong kapiestahan ng Feast of Unleavened Bread
magkakaroon tayo dyan ng convocation. Mag-ipon-ipon. So sa akin is, kung pumunta kayo sa House of Prayer ng gabi, doon na kayo magpapaumaga until tomorrow for the celebration of this Feast of Unleavened Bread. Magkakaroon ng convocation. Yung ibang details, mga priest na ang magbibigay. I'm just giving the framework. And on the last day, magkakaroon tayo ng another convocation bago maghiwa-hiwalay. So, I mean, ganito, hindi po tayo mag-i-stay ng one whole week ulit sa loob ng House of Prayer. Uuwi tayo. Then babalik na lang tayo on the last day for a holy convocation. So yan po ang basis ng ating celebration of the Feast of Unleavened Bread.